At yun na nga ng mga kabayan, sa huling pagdinig nga ng budget dito sa Kamara, itong si Brosas ng Gabriel ay nag-feeling nga na isang COA representative. Akala mo naman mga kabayan, ini-scrutinize nga niya itong confidential funds na inilalaan para sa Office of the Vice President. Ang gusto kasi mangyari nito ni Brosas ng mga kabayan, malaman nga kung saan napupunta yung budget para sa confidential fund ng Office of the Vice President. Dahil natatakot nga to ng mga kabayan na gamitin sa kanila yung confidential funds dahil baka nga mabuko ang mga pinaggagawa nila bilang mga front ng NPA dyan niya sa Kongreso. Dahil kung mapapatunayan nga na sila ay miyembro ng NPA, otomatiko nga silang matatag na terorista at otomatikong mahuhuli o ipahuhuli at ipakukulong. Ito nga ang kinakatakutan nila Brosas, Raul at Castro, kaya nga pilit nilang pinapatanggal ang confidential fund ng Office of the Vice President. At tinabaga pinapalabas nila na ang Vice Presidente ay gumagastos lang ng pondo ng bayan na para sa wala. Kalito, dinalason ng Makabayan Black ang utak ng mga Pinoy. Sa tingin nyo mga kabayan, tama lang na mabigyan ng confidential fund ang opisina ni Vice President Inday Sara para nga matukoy na kung sino nga yung mga NPA dyan sa Kongreso. Comment nyo nga sa baba at huwag nyo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, panuorin natin ang kabuuan ng video ito. Honorable Arlene Brosas is recognized to interpolate the sponsor. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, will the good sponsor yield to some questions, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, dumadaan ba sa audit ng COA ang mga confidential at intelligence funds? Yes, Madam Speaker. Ano po ang ibig sabihin ng confidential funds? Madam Speaker, based on our joint circular, confidential expenses refer to those related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency, Madam Speaker. Madam Speaker, may we get a copy of what the sponsor is reading, Madam Speaker? Madam Speaker, this is from the General Provision, Section 85. Yes, Madam Speaker, hingi lang kami ng copy. May we request, Madam Speaker, a page to please deliver this. Next question, Madam Speaker. Ano naman ang pinagkaiba nito sa intelligence funds, Madam Speaker? For intelligence funds, Madam Speaker, this would refer to those related to intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact to national security, Madam Speaker. Yes, Madam Speaker, lahat ba ng mga gastusin na ito dumadaan sa audit ng COA? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ang pamamaraan ba ng pag-audit ng Confidential at Intelligence Fund or CIF ay tulad din ng ibang gastusin ng gobyerno? Hindi po, Madam Speaker. Ang audit po para sa CIF ay sumusunod po sa Joint Circular Number 2015-01, Madam Speaker. Madam Speaker, I believe mahaba yung Joint Circular, Joint Circular 2015-01. Pwede pong in a nutshell malaman kung paano yung proseso nito, pagkuha, paggastos, pag-report at pag-audit ng confidential fund. Yung simple lang po na paliwanag.
So, well, una po, kapag ang isang ahensya ay meron pong appropriations para sa CIF, ang ahensya na ito ay nagsusumite ng isang physical and financial plan sa COA. At ang ating head of agency ay nagsusumite ng isang special budget request sa DBM. At ang DBM ay ine-endorso itong special budget request sa OP for approval. And in turn, the DBM releases the fund, the confidential fund, to the agency. And in which case, kapag na-release na ang fund na yan, in short, meron ng cash advance ang ahensya. Ang cash advance na ito ay minamanage ng isang tinatawag na Special Disbursing Officer or SDO. And ang SDO ang namamahala dito. In other words, siya ang magtatago ng pera na yan. Siya ang bahala din po na mag-record sa lahat ng gastusin ng pondo na yan. And kapag maubos na po ang pondo na yan, nilalagay po lahat ng supporting documents sa isang sealed envelope dahil kailangan pong i-liquidate ang pondo na yan. And that sealed envelope will be given to COA. And within COA, ang tinatawag na audit team leader ang tatanggap po ng sealed envelope na yan. At ang para tanggapin properly ng audit team leader, binubuksan ang sealed envelope sa harap po ng nagpa-receive ng sealed envelope na yan. And later on po, pag binuksan na ng audit team leader ang envelope na yan, iniisa-isa po yan, tinitignan po kung kompleto po ang documentation, tinitignan ang bawat expense, kung allowable ang expense na yan, base na rin sa ating joint circular dahil nakaisa-isa po sa ating joint circular kung ano ang allowable expenses, katulad ng rental of vehicles, bawal halimbawa ang magbayad ng sweldo, bawal halimbawa ang capital outlays, pwede halimbawa ang purchase of information, pwede halimbawa ang rental of transport vehicles, pwede po magbayad ng rewards to informers, pero there are 3 conditions that must be met for that purpose, and so on and so forth. So tinitignan po isa-isa kung yan po ay nami-meet ang bawat conditions. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, tinatanong ko po para mas malinawan tayo kung paano yung naging proseso. And Madam Speaker, bukod po dyan, tanungin din natin yung mga, halimbawa, kasi kanina pinag-usapan yung Audit Observation Memorandum. Ano naman po yung credit note, ano yung Audit Observation Memorandum na sinasabi, ano yung Notice of Suspension, ano yung Notice of Disallowance, Madam Speaker? Kapag lahat po ng documents ay proper, ibig sabihin properly liquidated lahat ng expenses, lahat po ay in order, ibig sabihin ay pasado ang liquidation na ginawa ng head of ng agency, ang i-issue ng COA ay tinatawag na credit notice. Yun po yung technical na salita para sa passing mark. Ngayon naman po, kung meron pong pagkukulang, hindi properly liquidated. Halimbawa, in the case of payment of rewards, halimbawa, may 3 conditions na kailangan ma-meet, pero ang isa doon ay hindi na-meet. In other words, kailangan ng dagdag na impormasyon. Ang i-issue ng COA ay ang tinatawag na Audit Observation Memorandum.
So ibig sabihin, preliminary finding pa lang siya. Ang sasabihin doon sa AOM, Dear Head of Agency, may kulang pa po kayo. At meron pa silang pagkakataon na makapag-comply doon sa pagkukulang na yon. So hindi pa siya bagsak. Meron pa siyang pagkakataon na makapag-comply. Pero kung sa kinalaunan, binigyan na nga ng pagkakataon at hindi makapag-comply, ibig sabihin bagsak. Ang mangyayari po ay bibigyan na siya ng notice of suspension. So, notice of disallowance. So, hindi po ito katulad ng normal na audit na dumadaan pa sa notice of suspension. Kasi po, dito, cash advance ang binigay. Wala na siyang isususpend na payment, na ibigay na yung cash. Kaya, diretso na sa notice of disallowance. In which case, kailangan ng isauli ang pera na in advance. Yung notice of suspension po? Hindi na po dumadaan doon kasi nga cash advance na ang binigay. So in which case, diretso na po sa notice of disallowance at ang consequence po nun is kailangan isauli ang perang in advance. Tuwing kailan lang yung notice of suspension? Kapag hindi cash advance? Yes, pero generally sa CIF, generally speaking, cash advance. Tama? Well, generally, in the case of CIF, talagang cash advance po yan dahil remember, this is really for surveillance activities. So malamang ang pagbayad halimbawa ng bayad sa safe house, malamang cash talagang kailangan gamitin. Hindi naman talaga tayo mag-i-issue ng cheque galing sa treasury at ibabayad sa safe house. So talagang cash ang gagamitin. So more or less, cash advance. In which case, hindi tayo dadaan sa notice of suspension. So, Madam Speaker, yung 125 million ng Vice President ay cash. Tama po. Cash advance. Okay. Thank you. Ilang araw po kailangan sumagot pag nakatanggap ang ahensya ng AOM? 15 days po. 15 days. Don't take this. Sorry, hindi na answer. Madam Speaker, 15 days. 15 days. Thank you, Madam Speaker. Nagkaroon kasi ng usapin, alam naman natin itong lahat, na ang opisina ng Vice President, ang confidential funds na nagkakahalagang 125 billion noong huling quarter ng taong 2022. Maaari bang kumpirmahin ng COA ang halagang ito? 125 million, Madam Speaker. Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days
At tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Kailan po nasumite ang liquidation ng OVP sa gastusing pinag-uusapan? Ang liquidation report, Madam Speaker, ay submitted noong January 17, 2023, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, tapos na ba yung pag-audit ng lahat ng gastusin na ito, Madam Speaker? Madam Speaker, the audit is ongoing. And ngayong umaga po ay nalaman ko po this morning na ang COA po ay nakapagbigay na po ng kanilang preliminary observations sa Office of the Vice President. Sa makatuwid po ay sila po ay nakapag-issue ng kanilang audit observation memorandum na po, Madam Speaker. So, Madam Speaker, walang credit notice na Wala inilabas. Wala po, Madam Speaker. Kung nagkakaproblema, nakapaglabas ba ng AOM? Tama po, Madam Speaker. Mayroon bang mga issue o problema sa pag-audit ng gastusing ito? Ng 125 million % na 11 days ginawa. So, Madam Speaker, ulitin ko po na ongoing pa rin ang audit at ang AOM ay preliminary findings. And again, may confidential nature po ang AOM, bagamat ang masasabi po natin ay ang AOM na yan ay nagko-convey po ng request for additional documents mula sa Office of the Vice President para po para makapagpaliwanag sila ng ilan sa mga expenses po, Madam Speaker. Madam Speaker, tinatanong po natin ang question na ito kasi dapat maging transparent sa paggasta o paggamit ng publikong pondo. Kasi yan po yung mandato rin ng COA, di ba? Na mai-report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin. Ganun din naman po yung sinabi ko sa PNP nung pinapa-report ko sa NTF-ELCAC eh. Tapos ang binigay sa aking report, 1 page lang, Madam Speaker. Hindi naman yun katanggap-tanggap, Madam Speaker. So, kailan nyo matatapos ang pag-audit ng gastusing ito, Madam Speaker? Madam Speaker, bagamat siyam lang ang tao sa ICFAO, alam ng COA na napaka-importante ng usaping ito, and they have committed to complete the audit by November 15 of this year, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. November 15? Ngayong taon na to. Tama po, Madam Speaker. 2023, Madam Speaker. 2023, Madam Speaker. Yan. Gusto naming ipaalala, Madam Speaker, sa COA na kailangan talagang itanong ang mga certain questions na ito para makapagbalangkas tayo ng mga batas na magiging kasangkapan para bigyan daan ang lehislatura na mangalap ng impormasyon sa gayon makagawa tayo ng mabisa ng mga batas na magtutukoy kung ano ang pangangailangan para pahusayin natin yung mga umiiral na batas ngayon. Magpatibay ng bago, remedial na batas kung kinakailangan, kaya kahit na ang pagtatanong ay hindi kailangan magresulta sa anumang potential na batas.
ang patuloy po na paglilitis ng mga korte ay hindi humahadlang sa mga pagdinig sa Kongreso bilang tulong sa batas. Tama po ba? Sumasang-ayon po ba dito ang COA, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. Kung gayon, Madam Speaker, hindi maaaring tumanggi ang COA na sabihin ang tunay na katayuan ng pag-audit sa paggasta ng OVP sa confidential fund. Opo, hindi po tatanggi. And again, ongoing po ang ating audit at muli ina-emphasize po natin ang kanilang commitment doon po sa deadline natin na November 15, Madam Speaker. So, Madam Speaker, malinaw naman kanina, no? Hindi nagbigay ng credit notice ang COA. Tapos, walang magagawa ang COA para mag-issue ng AOM. Tama ba ko, Madam Speaker? Madam Speaker, can you please clarify doon sa tanong na walang magagawa? Ano Madam pong ibig Speaker, sabihin? hindi maibibigay ang AOM. Na-issue na po ang AOM, Madam Speaker, September 18. Madam Speaker, can we have a copy of the AOM? Let me ask our chair, Madam Speaker. Again, Madam Speaker, katulad ng napaliwanag ko po kanina at napaliwanag din po ni Honorable Lagman, it is preliminary and the reason for why the COA wants to keep it confidential is because baka maging prejudicial sa audited agency. But be that as it may, Madam Speaker, if the Honorable Brosas is amenable, once the audit is completed, then the COA will submit the AOM along with the report, Madam Speaker. Madam Speaker, bakit po hindi maibigay ngayon yung AOM? Madam Speaker. Maipakita sa atin, Madam Speaker. So, again, The AOM is not confidential, I believe. Yung confidential, yung funds. Pero yung AOM, Madam Speaker, so again, katulad ng piniliwanag natin kanina, hindi naman ito, this is the standard policy for all agencies and for all kinds of funds. Ang AOM ay preliminary. Ibig sabihin po noon, observation po ito na pwede pa pong i-correct ng any agency. In which case, hindi po ito nilalabas ng COA. Kasi baka maging prejudicial, baka baka ma-weaponize against the audited agency. Kaya pinagkakaingatan po ito ng COA. Yun po ang general practice. So, yan po ang confidential nature. But, if you insist, Madam Speaker, if there is insistence because of it is of public interest, then the chair, Madam Speaker, the chair agrees to submit the AOM to the Speaker of the House, Madam Speaker. yes, thank And you. again, Madam Speaker, ito na nga po ang dahilan kung bakit meron po akong panawagan na mag-create po tayo ng isang special oversight
na meron pong kasamang member ng minority. Nang sa ganun po, kung meron pong submissions patungkol po sa confidential and intelligence fund sa Speaker, ay agad-agad po mayroon pong access ang ating minority members. So sana po, suportahan niyo po ako sa aking panawagan ng ganitong creation ng Special Oversight Committee. But again, Madam Speaker, if our honorable colleague is amenable to this offer from COA, Thank you, Madam yan na lang po Speaker. ang But pwede- it will be for the Speaker of the House you're mentioning. It will be for the Speaker of the House and for the eyes of the Speaker of the House only. in which case, Madam Speaker, the request that you can do is to the Speaker of the House, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. No? In the interest of transparency, gusto po natin ma-appraise talaga yung buong Kongreso kaugnay dito, Madam Speaker. That is why, Madam Speaker, sana maglabas ng subpoena do sa STACOM ang Kongreso upang utusan ng COA na magsumite sa amin ng isang sertipikadong tunay na kopya ng AOM para sa layunin na pagiging transparent sa paggasta ng kaban ng bayan. May kapangyarihan po tayo sa Kongreso na magbigay linaw sa usaping ito, Madam Speaker. That's the last of my question, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Thank you, good sponsor. And Madam Speaker, if it is submitted to the Speaker anyway, ang subpoena naman po ay pinipirmahan din ng Speaker. So, baka hindi na kailangan po ng subpoena kung naisumite na rin sa Speaker. So, it will be available for everyone kapag mag-request, Madam Speaker. Si Speaker na po ang magde-decide So, doon sa hindi pa rin, subpoenayan, po Madam pwede pa rin hindi maibigay if ever. So, ang gusto naman natin lahat, Madam Speaker. So, in the interest na malinawan ang lahat ng miyembro ng Kongreso kaugnay dito and even the public itself, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker.